Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, mas pag-iibayuhin pa ng gobyerno ang pagprotekta sa mga mamamahayag at pagpapatibay ng malayang pamamahayag o press freedom. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos umabot sa ika-116 na pwesto mula sa 180 bansa ang ranggo ng Pilipinas sa 2025 World Press Freedom Index. Ang pag-akyat ng Pilipinas ng 6.2 puntos sa ranggo ay isang magandang indikasyon para sa Philippine media's safety and legal frameworks. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, nangangahulugan nito na malaki ang respeto ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa malaya at responsableng pamamahayag. Maganda po na naipapakita ng Pangulo na the President is not gearing towards dictatorship. Malaya po ang pamamahayag na nakikita po natin sa kasalukuyan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mas malakas at matatag na financial system. Ito ay upang maiwasang mailagay ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF Gray List. Ayon kay Pangulong Marcos, nakaalis ang Pilipinas sa FATF Gray List dahil sa pagkakaisa, malakas na pamamahala at malawakang ugnayan ng pamahalaan. Anya, dapat pang mas pag-ibayuhin ang trabaho para maitatag ang mga reforma. Sinabi pa ng Pangulo na dapat mas palakasin pa ang laban kontra money laundering at terrorism financing. Today marks a victory, but let me be clear, the work is not yet finished. The journey continues. More importantly, we need to exert twice the effort to sustain our progress. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala, ibinalita ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o sa PEA, Secretary Frederick Go na naging produktibo at naging maganda ang pulong ng Pilipinas at Amerika. Kaugnay ito sa pagpataw ni US President Donald Trump ng dagdag na 17% na taripa sa mga produkto na magmumula sa Pilipinas. Ayon kay Go, tinalakay sa kanilang pulong ang pagpapatatag ng ugnayan sa kalakalan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi ni Go na naidulog ng Pilipinas ang mga may kinalaman sa mga industriya, partikular sa semiconductor, electronics, garment,
food processing at pagninyog. Anya, malugod namang pinakinggan ng kinatawan ng Amerika ang kanilang mga idinulog na ito. During the meeting, we were able to raise all the matters that have been brought up to us by our stakeholders, by the export industries dito po sa Pilipinas. At ang magandang balita po ay I think our discussions were very productive and I believe that the meeting went extremely well. Si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malaki ang maitutulong ng malakas na kolaborasyon ng pamahalaang nasyonal at lokal na pamahalaan ng Cebu para makamit ang progreso sa rehiyon ng Central Visayas. Sa kanyang talumpati sa One Cebu People's Rally, pinuri ni Pangulong Marcos ang mga lokal na lider ng Cebu dahil inihanay nito ang hangarin sa layunin ng nasyonal. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na kung epektibo ang lokal na pamahalaan, mararanasan ng komunidad ng buo ang mga benepisyo mula sa mga ipinatutupad ng gobyerno. Mahalaga para sa national government na magandang ugnayan sa ating mga local government. Kung hindi, ang katotohanan ay kahit anong programa na ilulunsad ng national government, hindi po mararamdaman ng mga lokal kapag hindi maayos din ang patakbo ng local government. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiniyak na maaari nang gamitin ang Metro Manila Subway bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na magbibigay daan ang magiging operasyon ng Metro Manila Subway sa mabilis na pagbiyahe ng mga produkto ng mga magsasaka patungo sa mga merkado. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging operational na ang kauna-unahang subway ng Pilipinas bago matapos ang kanyang termino sa taong 2028. Ayon sa Pangulo, malaking hakbang ito upang masolusyonan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Bukod dito, sinabi ni Pangulo Marcos na makakatulong rin ito sa mabilis na pagbiyahe ng mga produkto na magsasaka patungo sa mga merkado. Kung matatandaan, nagsimula ang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project taong 2019 ngunit naantala dahil sa COVID-19 pandemic. Sinimula naman ang tunneling nito noong 2023. Narito naging pahayag ng Pangulo. Ginagawa po natin lahat yan, lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila. Alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas na. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Binatikos ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang umano'y pagpapakalat ni Vice President Sara Duterte ng fake news o pekeng balita. Ito ay kaugnay sa pahayag ng Vice Presidente na pamumulitika lamang ng Administrasyong Marcos ang kasong grave threat at physical injury na isinampa kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ang issue ay nagmula sa kumakalat na video sa social media kung saan nagtangkang saksakin umano ni Duterte ang isang lalaki sa gastropub. Ayon kay Castro, mas bumababaan niya lamang ang level ng diskurso ni VP Sara sa patuloy na pagdadamay nito sa Administrasyong Marcos kahit sa issue ng kanyang kapatid na nauna nang pinabulaanan na rin ng kongresista. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa.
inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagbatikos ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at sa administrasyon maliban sa China, palaisipan para sa isang lider sa Kongreso. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, taliwas ang ipinapakitang karakter ng Vice Presidente sa saloobin ng 75% ng mga Pilipino na batay sa isang survey ay susuportahan ang mga kandidato na Team Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hindi maitago ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang kanyang pagtataka sa kung bakit paulit-ulit na binabatikos ni VP Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngunit tahimik naman sa illegal na aktibidad ng China sa Sandy Cay. Ayon kay Ortega, tila umiikot ang pangalawang Pangulo para lang siraan at batuhin ang akusasyon ng administrasyon at mga kaalyado nito pero laging tikom ang bibig sa usapin ng pang-aagaw ng teritoryo ng China. Tanong tuloy naman babatas kung sa Pilipinas pa rin ba ang katapatan ng opisyal. Sabi pa ng Young Guns Bloc member, taliwas ang pakitang karakter ng bisis sa saloobin ng 75% ng mga Pilipino na batay sa survey ng SWS ay susuportahan ang mga kandidato na Team Pilipinas. Punto pa ni Ortega bilang mga opisyal ng pamahalaan, lalo na bilang ikalawang pinakamataas na lider ng bansa gaya ni Duterte, nararapat lamang nilang depensahan ng bansa mula sa anumang agresyon o incursion na gagawin ng sinumang dayuhan sa kahabaan ng 36,000 na kilometrong baybayin ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Paglinang ng karunungan dapat umpisahan sa daycare ayon sa Alyansa Senatorial Candidate. Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, hindi dapat ginagawang tagapangalaga lamang ng mga bata ang daycare centers habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Sinabi ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidate at Makati Mayor Abby Binay na hindi dapat ginagawang tagapangalaga lang ng mga bata ang daycare centers habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Anya, kailangan may curriculum na sinusunod ang daycare workers. Ito ang naging tugon ni Binay sa ulat ng Philippine Statistics Authority na mahigit 18 milyong Pilipinong nagtapos ng junior at senior high school ang functionally illiterate noong 2024. Ibig sabihin nito, hindi sila pumasa sa bagong pamantayan ng functional literacy na itinakda ng PSA. Sinabi ni Binay na dapat umpisahan ang edukasyon ng kabataan sa daycare at may kaukulang curriculum na sinusunod ang kwalipikadong child development workers. Ito naman ang nakasaad sa Early Childhood Care ng Development o ECCD Act na isinabas noong 2000. Sakop ng ECCD Act of 2000 o Republic Act No. 8980 ang health, nutrition, early education at social services mula kapanganakan hanggang sa edad ng 4 na taon. Pinalalakas naman ng the Early Years Act of 2013 o RA number 10410 ang ECCD system sa pagtatakda ng age range mula 0 hanggang 8 taong bilang crucial development stage. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. 6 na araw bago ang 2025 midterm elections, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na nananatili itong on track o nasa tamang daan sa paghahanda para sa paparating na halalan. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, sa ngayon sinusubaybayan na lamang ng poll body ang pagpapadala sa mga natitira pang election paraphernalia at balota, maging ang final testing at sealing sa mga voting precinct. Nagpapatuloy din ang koordinasyon ng COMELEC sa Philippine National
Police o PNP para sa seguridad, lalo na sa mga itinuturing na election hotspot o mga lugar na mainit ang labanan. Tinitiyak rin anya ng COMELEC ang maayos na kalagayan ng mga guro na malaki ang gagampanang papel bilang electoral board at mga paaralan na magsisilbing lugar ng botohan. Sa ngayon, wala pa anyang natatanggap na impormasyon ng COMELEC na may mga guro na hindi makapagsisilbi sa halalan. Kasama pa sa pinaghahandaan ng COMELEC ang maagang pagboto ng mga senior citizen, persons with disability at mga buntis sa darating na Lunes. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang Inang Bayan, ang Pilipinas ngayon. Commissions on Elections o COMELEC iminungkahi sa Kongreso na pag-aralan ang pagpasa ng isang batas na magsasagawa ng regulasyon sa social media tuwing panahon ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ito ang isa sa mga maaaring maging solusyon sa problema ng pagkalat ng maling impormasyon sa social media lalo na sa panahon ng halalan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Binubungkahi ni COMELEC Chairman George Garcia sa Kongreso na magpasa ng isang panukalang batas na magre-regulate ng paggamit ng social media sa panahon ng eleksyon. Tinunto ng opisyal na ito ay dahil na rin sa problema ng pagkalat ng misinformation at disinformation sa social media lalo na tuwing panahon ng halalan. Git ni Garcia, kung ang mainstream media nga gaya ng radyo, telebisyon at pahayagan ay may regulasyon kaugnay ng pangangampanya, bakit sa social media ay tila anli ito? Aminado naman ang COMELEC Chairman na posibleng may constitutionality issue ito dahil posible nitong maapakan ang freedom of expression. Kaya naman mainam anyang pag-aralan itong maigi ng Kongreso. Narito ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Pinopropose lang naman natin. Alam din namin na merong issue ng constitutionality nito. Pero wala na pong masama na pinag-uusapan natin. Sapagkat siyempre, kinakailangan naman kahit paano may restraint. Hindi naman po unli. So yung sinasabi natin, baka lang pwedeng review yung Republic Act 9006 per election Act, hindi naman talaga absolutely social media regulation. Baka lang pwede makita kapag ang magpapalabas ay mga kandidato. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Wala pang naitatalang lumabag sa pagbabawal sa ayuda batay sa ulat ng Commission on Elections o COMELEC. Matatandaan na ipinatutupad ang pagbabawal sa ayuda upang matiyak na hindi magagamit sa eleksyon at hindi maabuso ang mga programa ng gobyerno para sa pansariling interes ng mga kandidato. Ang detalye ng balitang ito mula kay DK Zarate. Kinumpirma ng Commission on Election, partikular ni Chairman George Erwin Garcia, na wala pang lumalabag sa ayuda ban na ipinapatupad ng Commission on Election. Epektibo ang ayuda ban mula May 2 hanggang May 12 para matiyak na hindi magagamit sa eleksyon at hindi maabuso ang mga programa ng gobyerno para sa pangsariling interes ng kandidato. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, isa sa dahilan kung bakit pinagbawalan ang ayuda sa nasabing mga araw ay para maiwasan ang mga akusasyon, aligasyon na ang COMELEC ay pumapayag na gamitin ang kaba ng bayan para ipagbili ng boto o mapromote ang kandidatura. Kabilang sa mga ayuda na pansamantalang ititigil bago ang eleksyon ay ang Assistant to Individual in Crisis Situation o AIX, tupad for Peace ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Samantala, tuloy naman ang ayuda para sa medical at burial assistant. Ito si DK Zarate mula sa COMELEC para sa Hatol ng Bayan 2025. Hatol ng Bayan 2025. Pinalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pamamagitan ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga hakbang nito para tiyakin ang tuloy-tuloy at matatag na internet connectivity sa buong bansa sa araw ng halalan sa Mayo 12. Sa pamamagitan ng isang memorandum order ng NTC, inatasan ang lahat ng public telecommunications entities o PTEs at internet service providers na tiyakin na ipagpalibot
maliban ang lahat ng malawakang network repairs at maintenance mula Mayo 5 hanggang Mayo 14 ngayong 2025. Gayunman, papayagan pa rin ang emergency repairs, ngunit may mahigpit na mga protocol habang ang lahat ng mga provider ay nananatiling alerto at handa sa operasyon. Kinakailangan rin na ang lahat ng network maintenance personnel ay magdala ng mga valid na company ID, magsuot ng mga opisyal na uniforme at gumamit ng mga sasakyan na may malinaw na marka para matiyak ang accountability sa bawat operasyon. Nakikipagtulungan na rin ng NTC sa Commission on Elections o COMELEC, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para subaybayan, protektahan at tumugon sa anumang banta o pagkaantala sa critical communication infrastructure. Ang mga regional election monitoring teams na nakaantabay sa 16 na regional offices ng NTC ang magsisilbing tagabantay upang tiyakin na ang bawat probinsya, lungsod at bayan ay mananatiling online at handa sa halalan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinaalala ng liderato ng Philippine National Police o PNP sa mga tauhan nito ang pananagutan sa mga Pilipino ngayong darating na halalan. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, dapat mapanatili ng mga pulis ang pagiging neutral o walang kinikilingan sa politika bukod sa pagtitiyak ng seguridad. Nagbabala si Marbil na sakaling masangkot sa partisan politics ay agad ipapataw sa mga pulis ang administrative at disciplinary action na maaring humantong sa pagkakatanggal sa serbisyo. Iginiit ni Marbil na ang uniforme na suot ng mga pulis ay representasyon ng pagseserbisyo sa publiko at hindi dapat mabahiran ng anumang kulay politika. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Broken system sa pagpapatupad ng batas trapiko, tinutugunan na ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, inatasan na nito ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO na magpatupad ng mas mahigpit na driver education o pag-aaral ng mga driver lalo na sa usapin ng road safety. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Asahan na ang mas mahigpit na polisiya sa mga motorista tungo sa road safety. Itong inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang lutasin ang mga problemang nagdudulot ng mga road crash incident sa bansa. Ayon sa kalihim, inatasan din ito ang LTFRB at LTO na magpatupad ng mas mahigpit na driver education lalo na sa usapin ng road safety. Isa sa utos nito ang pagpapatupad ng regular at mas mahigpit na roadworthiness check sa lahat ng mga sasakyan. Naniniwala rin ang kalihim na dapat nang ipatupad ang speed limiter law, gayon din ang pagkakaroon ng Public Transport Safety Board. Ayon kay Sec Dizon, nakatutok na sila ngayon na ayusin ang umano'y broken system sa bansa at muling maramdaman ng publiko na ligtas sila sa kalsada. Panawagan naman ito sa publiko makiisa ng mabawasan ang mga banggaan at pagkasawi sa kalsada. Sabi ng Pangulo natin, kailangan safe ang pagbabiyahe. Ang problema natin dito sa atin, is hindi tayo sumusunod at hindi tayo natatakot, Hindi tayo natatakot, hindi tayo sumusunod. So once and for all, kailangan mabago na itong attitude na ito. Ang tinig ni Secretary Vince Dizon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Department of Agrarian Reform at Bureau of Jail Management and Penology muling nagkasundo sa proyektong partnership against hunger and poverty para labanan ng kahirapan at kakulangan sa pagkain. Matatanda ang umabot na sa 115 milyong piso ang kabuang kita ng mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO mula sa ugnayang ito ng DAR at BJMP nang simula ng naturang programa noong 2019. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer.
Muling nagkasundo ang Department of Agrarian Reform at Bureau of Jail Management and Penology para palakasin ang seguridad sa pagkain at kabuhayan sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Program. Isang kasundoan ang nilagdaan ng lahat ng DAR Regional Directors at mga kinatawan ng BJMP bilang tanda ng patuloy na pagtutulungan ng dalawang ahensya. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella, direktang makikipag-ugnayan ang Agrarian Reform Beneficiaries at ARB organization sa mga kulungan ng BJMP upang magrasyon ng sariwa at lokal na ani. Malaking tulong ito sa kita ng mga magsasaka at nakatitiyak naman ang BJMP ng masustansyang pagkain para sa mga person deprived of liberty. Mula nang simula ng programa noong 2019, umabot na sa 115 milyong piso ang kabuang kita ng mga ARBO mula sa ugnayang ito ng DAR at BJMP. Noong 2024 lamang nakapagtala ng 30.5 milyong pisong benta ang mga ARBO. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon.
Mula sa Lawag, COMELEC sa Ilocos Norte wala pang nabigyan ng show cause order kaugnay ng paglabag sa mga regulasyon nito ngayong panahon ng halalan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Kinumpirmaran ni Election Supervisor Attorney Joel Hines ti Commission on Elections iti Ilocos Norte gawan pa iti naikan ti show cause order kadagiti kandidato iti eleksyon. Iti panakiuman ti Radyo Pilipinas Lawag. Ilalawag ni Attorney Hines amang ipila ti formal a reklamo dagiti masignan no adda dagiti makita da amay pagarup nga irregularidad wenno panaglabsing kadagiti linteg ti komisyon iti daytoy a panawen ti panagkakampanya. Kunana nga adda dagiti mangmangagnan asayang guseng seknan iti posible a panaglabsing kadagiti linteg ti COMELEC ngem awan ti pasa iti formal a reklamo tapno iti kasta ket madanon ti lugar ken maaktwaran daytoy. Kabayatan na ket siya mapula porsyento ang nakasaganan ti COMELEC Ilocos Norte nga agserbi para intuno eleksyon. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, 300 residente ng liblib na barangay Duplas ng Sudipen, La Union na kinabang sa serbisyo caravan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. In Dauluan, the Department of the Interior and Local Government Region 1, the Serbisyo Caravan sa Jay Barangay Duplas, may sa geographically isolated and disadvantaged area sa Jay Sudipan, La Union. Ti caravan paset iti retooled community support program ket panggap na papigsaan ti presensya ti gobyerno ken maitandudo ti kapya panagduras ken panakababilag ti komunidad. Agarop ta lugasot nga umili ti nagunggunaan iti caravan anang itukon iti naduma-duma a libre a serbisyo at pakairamanan ti medical check-ups, immunization ken health kits manipod iti Department of Health ken Provincial Health Office. Bukel tinateng ken organiko nga abono manipod iti Department of Agriculture, chinelas dagiti ubing manipod iti DSWD, libre a pukis manipod iti TESDA, libre a kawas manipod iti La Union Police Provincial Office, informasyon ken tulong kadagiti nasken a serbisyo publiko manipod iti Philippine Statistics Authority, Social Security System ken PhilHealth ken livelihood program para kadagiti agtutubo manipod iti Department of Labor and Employment. Impaganatgat ni DILG Region 1 Director Jonathan Paul Luisan Jr. ti kinapatag ti panakakita ti gobyerno kadagiti nasulinat a lugar a kinunana at ti serbisyo caravan ket maysa a konkreto a panakay parangarang ti panagkumitda a mangisinag iti gobyerno kadagiti tattao. Inyib kasmet dagiti umili ti panagyamanda kadagiti serbisyo a naipaay kadakwada. Babayan ti panangisinag kadagiti serbisyo kadagiti agkasapulan unay panggap ti gobyerno a patanuran ti panagtalag, panagkaykaysa ken panagserbi iti panagturay. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc final testing at sealing ng mga automated counting machine o ACM sa Bontoc gaganapin ngayong Miyerkules. Ang detalye ng balitang ito mula kay Arlene Fagian. Ang isayangkat, nagiti member at Electoral Board, Department of Education Supervising Officer, Condeso Technical Staff, iti final testing concealing wano FTS kadagiti automated counting machine wano ACM, dito'y Bontoc Mountain Province into Mayo a 7, itatawon mangrugit alas 9 iti bigat. Maangay iti FTS kadagiti na itudi nga pagbutusan iti inog iti lokalidad, daytoy katpaset iti standard electoral process tapno maipasigurado ti functionality, reliability, ken security dagiti vote counting machine sakbay iti election into May 12, 2025. Alukuyan nga ron iti Commission on Election iti publiko kan masaknan amang paliw iti proceedings akas paset iti panagkomitda iti transparency kan kredibilidad iti panakaysayangkat iti 2025 national kan local election. Kabayatan na kat inpakaamupay iti COMELEC Bontoc iti oras kan lugar iti canvassing kalpasan iti election into May 12, 2025. Kat manipod dito'y Bontoc, Arlene Fagian para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene. Ang ulat mula sa Bontoc at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Comelec, Eastern Samar, handa na sa halalan 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Ang Damnan Commission on Elections Comelec Eastern Samar para national and local elections yan ang Mayo 12. Sumalakan Provincial Election Supervisor Attorney Butch Beato Jr. inabot nan 693 vote counting machine sa VCM gagagamiton pareho nga kadumuon nga clustered precincts. Nakabuli ka preparasyon ang pagbutanghin kunting GVCM tungod kay diri perpekto ang mga makina. Bubuhatin yan ang adlaw Mayo 6 ang final testing and sealing FTS and VCM iba-ibang venues sa probinsya. Inin para masiguro nga andam ngan huston pag-andar han mga makina. Katapos ang testing, isisil ini nga naabrihan la haadlaw han eleksyon. Ang Eastern Samar may dakabugusan nga 359,570 rehistrado nga mga botante. Tikang di syudad han Borongan inihipen Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Si Pen Pomida mula dyan sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mayor Sabina Ranque ng Libagon, Southern Leyte, kinilala bilang most outstanding mayor sa buong Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Usa ka dakong pasidungog ang nasungkit karon sa lungsod sa Libagon, Southern Leyte. Pinaagi sa pag-ila ug pag-angko ni Mayor Sabina Ranque sa Gawad Parangal 2025 as most outstanding municipal mayor in the Philippines, gikan sa 4th class to 6th class municipality category. Kini sa Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines Incorporated. Ang pagilagihatag ngadto sa mga lokal nga mga punong hekutibo diha sa ilang maadyong pag-alagad, pagserbisyo sa katilingban ilabi na sa natad sa mga kabataan, mga senior citizens, mga PWD o ingon man maadyo kining epekto sa mga marginalized o vulnerable nga mga sektor diha sa munisipyo ug nakita kini sa mga katawhan. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga kining naasong pasidungog naghatag kining maadyong ehemplo sa atong panggobyerno karon diin gihatod ang maadyong serbisyo ngadto sa mga kabus nga mga katawhan. Balita gikan sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza, Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Department of Agriculture, Region 10, nagsagawa ng pagsasanay sa mga lokal na pamahalaan sa Northern Mindanao upang mapahusay ang pagpaparehistro ng mga magsasaka at mangingisda. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Nagpahigayon og regional training ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa Registry System for Basic Sector in Agricultural Profiling Platform alang sa LGU Cagayan de Oro City. Gihatagan sa mong training ang mga LGU sa Northern Mindanao og detalyadong impormasyon bahin sa RSBS APP LGU system. Ilabi na ang mga mekanismo sa operasyon, pagproseso sa mga datos ug mga protocol sa pagpanalipod sa datos. Lakip sa training ang live demonstration aron mas masabtan sa mga partisipante ang maong plataporma. Ang plataporma usa ka electronic database nga gidisenyo aron mas mapadali ug mapalambo ang pag-encode ug pag-validate sa daghang datos nga gitiguman gikan sa mga mag-uma, mangingisda ug mga batan-on nga nalambigit sa agrikultura.
Mahinungdanon kini nga lakang alang sa mga LGU sa pagdumala sa pag-organisar sa impormasyon bahin sa agrikultura ug pangisda. Sumala ni Crizel Lores P. Carino, team leader sa RSBSA National Program Management Office, ang maong profiling platform naghatag og kapasidad sa mga LGU sa pag-encode sa datos sa mga mag-uma nga wala pa narehistro sa RSBSA. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini sa Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako na tayo sa Zamboanga. Tinatayang 3.75 milyong piso na halaga ng mga ari-arian na tupok sa nangyaring sunog sa Zamboanga City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Alcanza na 3.75 milyon de peso el cantidad del 42 cacerías kaya manupot ng un insidente de incendio kaya ocurrió na Barangay Tumaga, Ciudad de Zamboanga ayer. Asegún na Emergency Operations Center del City Disasters Reduction and Management Council duway kanya muri na insidente. Continua el profiling assessment del City Social Welfare and Development Office na mag-apekto pamilya para pwede dali ayuda ng mga biktima di Kema. Asigun ko na Bureau for Protection Zamboanga City Fire District, iya alcanza na akatres alarma el incendio, iya deklara far out el ahensya a la 1:42 del tarde ayer. Continua también el investigasyon ng mga otoridad si causa el causa del quema, pero asigun na mag-initial investigasyon ay arson el tamira posible rason el mga otoridad na mensyonang insidente. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, esta si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Mapayapa at ligtas na eleksyon inaasahan ng sektor ng seguridad sa lungsod ng Iligan at buong lalawigan ng Lanao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gilauman usa ka malinawon og luwas ka eleksyon sa umaabot nga national ug local election karong Mayo 12, 2025 sa Dakbayan sa Iligan ug sa tibok probinsya sa Lanao del Norte. Kini base sa presentasyon sa sektor sa seguridad atol sa kapihan sa Iligan Chamber nga gipahigayon sa Robinson's Place, Iligan. Matud ni Police Lieutenant Colonel Noel B. Lumente, Deputy City Director for Administration sa Iligan City Police Office, ang dakbayan sa Iligan kay anaa sa green category base sa pinakabagong listahan sa election areas of concern. Sa iyang presentasyon sad, iyang gibutyag nga misubsid ang ihap sa krimen sa unang bahin sa tuig 2025 kung ikumpara sa tuig 2024. Sa laing bahin, gikan sa Armed Forces of the Philippines o AFP, parehop sad ang pagkategorya sa Iligan ug sa Lanao del Norte nga anaa sa green category. Sa mensahe ni Brigadier General Anton G. Abrina, Brigade Commander sa Mechanized Infantry Magbalantay Brigade, wala de hulga sa terorismo sa Iligan. Mao nga ang green category ang angay para niini. Gihusgan usab ni Brigade General Abrina ang pag-deploy sa mga sundalong ngadto sa mga lugar nga adunay posibilidad nga kagubot sa panahon sa eleksyon. May mga personnel na nga na-deploy sa nagkalaing-laing mga lugar nga gikalukuban sa ilang mga assignment para sa pagbantay. Mula sa Iligan City, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, at balitang showbiz.
Susunod na pagkatapos po ng ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news. Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Muling naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbagal ng inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa sa buwan ng Abril. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Dennis Mapa, umabot sa 1.4% ang inflation noong Abril, na mas mabagal sa 1.8% inflation noong Marso at 3.8% noong nakaraang taon. Dahil dito, ang average inflation sa bansa mula Enero hanggang Marso ay nasa 2.0%. Paliwanag ng PSA, bunso dito ng mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages, kabilang ang bigas, gulay at galunggong. Katunayan, naitala pa sa negative 10.9% ang inflation sa bigas noong Abril mula sa 7.7 o mula sa negative 7.7% noong Marso. Nakaambag rin sa pagbagal ng antas ng inflation ang mas mabagal na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel. Samantala, bumilis naman ang inflation sa NCR sa 2.4% nitong Abril na dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, inilunsad ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang trabaho para sa Bayan Plan 2025 to 2034. Layo nitong lumikha ng mas maraming trabaho, baguhin ang labor market at itaguyod ang inclusive workforce development alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 at sa Ambisyon Natin 2040. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nahaharap ang Pilipinas sa mga bagong hamon dulot ng automation, digitalization at umuusbong na mga teknolohiya, pati na rin ang climate change at demographic shifts na nakakaapekto sa labor market dynamics ng bansa. Sa pamagitan aniya ng TPB Plan, makalilikha ng inclusive at efficient na labor market environment. Tiwala naman ang DepDev na sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at iba pang stakeholders, magtatagumpay ang planong ito sa pagbibigay ng matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa bawat Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bumaba naman ang kabuang utang ng
pamahalaan sa unang 3 buwan ng 2025. Ayon sa ulat ng Bureau of the Treasury o BTR, nagtala ng 745.1 billion pesos na gross borrowings nitong first quarter, 415 billion pesos na mas mababa kumpara sa 1.16 trillion pesos noong kaparehong panahon ng 2024. Ayon sa BTR, ito ay katumbas ng 35.8% na pagbaba mula sa gross financing ng pamahalaan noong unang quarter ng nakaraang taon. Isa sa pangunahing dahilan ng malaking pagbaba ay ang kawalan ng Retail Treasury Bond o RTB issuance ngayong taon na malaking bahagi ng mataas na pautang noong 2024 na umabot sa 584.9 billion pesos. Sa pagtatapos ng Marso, ang borrowings ay katumbas ng 29.2% lamang ng kabuoang planong financing ng gobyerno para sa taong 2025 na nasa 2.55 trillion pesos. Ang domestic debt ay bumagsak sa 450.8 billion pesos, mas bababa ng 52.9% mula sa 956.6 billion pesos noong 2024. Bagamat ito ang bumubuo sa 60.5% ng kabuuang pautang, hindi nito naabot ang target ng gobyerno na 80% domestic borrowing sa ilalim ng 80-20 borrowing mix plan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nagbabala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko laban sa isang entity na nagngangalang Una Financing Corporation na di umano'y iligal na ginagamit ang pangalan at logo ng BSP pati na rin ang pangalan ng ilang empleyado at opisyal nito. Ayon sa mga ulat na natanggap ng BSP, kinokolekta umano ng nasabing entity ang mga bayarin at personal na impormasyon mula sa mga individual kapalit ng pekeng clearance ng BSP para sa mga loan release. Nilinaw ng BSP na wala itong koneksyon o anumang transaksyon sa Una Financing Corporation. Binigyang diin din ng BSP na hindi dapat ginagawa ng sinumang tauhan nito na manghingi ng pera o impormasyon na maaaring makompromiso ang mga personal na account. Bilang proteksyon laban sa mga ganitong panlilinlang, pinaalalahanan ng BSP ang publiko na huwag magpadala ng pera sa mga hindi beripikadong account at umiwas sa pakikipagtransaksyon sa mga nagpapanggap na tauhan o kinatawan ng BSP. Hinihikayat din ito ang publiko na tiyaking totoo ang anumang impormasyong natatanggap mula sa mga ganitong entity o individual at agad na i-report ang mga ito sa mga kinauukulang ahensya ng batas para sa masusing investigasyon. Maaari ring i-report ang mga kahina-hinala o mapanlinlang na aktibidad sa Central Bank. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nanawagan si OFW Party List Representative Marisa Magsino para sa mas malawak na proteksyon lalo na sa mga manggagawang nasa gig economy. Binigyang diin ni Magsino ang kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay proteksyon sa gig workers gaya ng delivery riders, online freelancers, construction freelancers at iba pang platform-based workers. Aniya, marami sa kanila ang walang access sa mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth o mga kontrata na may minimum labor standards. Hinimok din ni Magsino ang Department of Labor and Employment o DOLE na magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa Labor Code upang mayakma ito sa mga bagong anyo ng paggawa. Punto niya, kinakailangang maisama sa mga reforma ang emerging labor sectors upang hindi sila maiwan sa labor standards. Hindi kasi aniya pwedeng maiwan ang mga manggagawang nasa informal at non-traditional sectors sa mga benepisyo at karapatan.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Sa pagbabalik ng programang Ang Pilipinas Ngayon, atin na pong mapapakinggan at masusubaybayan ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Itinalaga bilang bagong chair ng International Olympic Committee o IOC Coordination Commission para sa 2032 Olympic Games na gaganapin sa Brisbane, Australia si Filipina sports official Mikey Cojuangco Jaworski. Ang pagkatalaga kay Cojuangco Jaworski ay pagkaraang bumaba sa pwesto si IOC President-elect Kirsty Coventry dahil sa pagboto sa kanya na maging presidente ng komite. Miyembro ng IOC Executive Board simula pa noong taong 2020, pangangasiwaan ni Cojuangco Jaworski ang planning at delivery ng Olympic Games Brisbane 2032, makikipag-ugnayan sa Organizing Committee, Olympic Movement stakeholders, mga lokal na otoridad at international sports federations. Inilahad ng organisasyon ang strong connections ni Cojuangco Jaworski sa bansang Australia at binigyan diin ang pagsasanay niya at pagsali nito sa bansa noong panahong lumalahok pa ito sa sport na equestrian.
20 taong nagsanay ang gold medalist ng 2002 Asian Games na si Cojuangco Jaworski sa ilalim ni 3-time Olympian Vicky Roycroft. Kabilang si Cojuangco Jaworski sa mga Coordination Commission para sa Olympic Games sa Tokyo 2020, Paris 2024 at Brisbane 2032. Sa kanyang pagkatalaga, pamumunuan ni Cojuangco Jaworski ang parating na Coordination Commission meeting sa Brisbane mula 20 hanggang 22 ng Mayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang impresibong pag-angat sa professional tennis si Alex Ayala kung saan nakuha nito ang panibagong career high sa pagkuha ng number 70 sa pinakabagong World Tennis Association o WTA rankings. Tumalon mula sa number 72 nitong nakaraang Abril 14 ang Filipina tennis star na nakagawa ng makasaysayang takbo sa Miami Open kamakailan lamang. Malaki din ang kanyang inabot mula sa world number 143 sa katapusan ng 2024. Kakagaling lamang ng 19 anyos na si Ayala sa Madrid Open kung saan kinapos ang Filipina sa laban nito kay world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa kanilang round of 64 matchup 6-4, 4-6 at 2-6 na ginanap sa Espanya nitong nakalipas na buwan. Malaking tulong kay Ayala ang panibagong ranking, lalong-lalo na sa kanyang parating na kampanya na kabilang siya sa main draw sa Roland Garros itong buwan sa Paris. Samantala, nananatiling world's top tennis player si Aryna Sabalenka habang sina Swiatek at Coco Gauff ay nananatiling nasa ikalawa at ikatlong pwesto ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtapos sa labas ng entablado sa panibagong pagkakataon si Filipino pole vaulter EJ Obiena kung saan nagtapos ito sa ikalimang pwesto sa Shanghai leg ng Wanda Diamond League na ginanap sa China. Nagkasya lamang sa ikalimang pwesto ang Filipino pole vault champion sa 10 kataong torneo kung saan nalagpasan lamang niya ang 5.72 meters sa kanyang ikalawang pagtatangka. Sinubukan ng world number 4 vaulter na malundag ang 5.82 meters, subalit hindi niya ito nalagpasan sa loob ng 3 pagtatangka. Madali naman niyang nalundag ang 5.42 at 5.62 meters para buksan ang kanyang kampanya. Halos hindi pinagpawisan si Mondo Duplantis kung saan dinominan niya muli ang torneo sa nalundag nitong 6.11 meters para kunin ang gintong medalya habang ang Greek pole vaulter na si Emmanuel Carrales at Menno Vloon ng The Netherlands ay nagtapos sa ikalawa at ikatlong pwesto na nagrehistro ng 6.01 meters at 5.82 meters ayon sa pagkakasunod. Kakagaling lamang ni Obiena sa 7th place finish sa Xiamen leg kung saan kinailangan niya pa ng 2 attempt para malagpasan ang 5.62 meters. Sa kaparehong event na naig din si Duplantis pagkarang lagpasan ang 5.92 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kampiyon muli si Jaja Santiago pagkatapos tulungan ang Osaka Marvelous
natanggalan ng corona ang defending champions na NEC Red Rockets sa pamamagitan ng 25-22, 25-21 at 25-16 panalo sa Game 2 ng 2024-2025 SV League Championship. Nagambag si Santiago, na kilala na ngayon sa kanyang Japanese name na Sachi Minowa, ng 10 puntos mula sa 7 attacks at 3 blocks, kung saan tinanggalan nila ng corona ang 2-time champions sa pamamagitan ng sweep sa Best of 3 Finals Series. Ito ang ikalawang titulo ng Filipina-Japanese kung saan dati niyang tinulungan ang koponan ng AGO Medics sa titulo ng V-Cup noong 2021. Pinangunahan naman ni Belgian opposite hitter Lise Van Heck ang opensa sa nagawa nitong 13 puntos, habang ang team captain na si Mizuki Tanaka ay nag-ambag ng 12 puntos para bawian ang NEC na tumalo sa kanila sa finals nitong nakalipas na taon. Sa kanilang patungo ng finals, dinomina ng Osaka ang regular season sa naitala nitong impresibong 37-7 win-loss card bago manaig laban sa Astemo Rivale Ibaraki at Denso Aribis sa quarterfinals at semifinals ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dahil sa kanyang tuloy-tuloy na kontribusyon sa huling 2 komperensya, kokoronahan ang crisscross star na si Jude Garcia ng kauna-unahang Spikers Turf Most Valuable Player of the Season. Ang 3-time conference MVP kasama ang ilan pang standouts sa Premier Men's Club Volleyball League ng bansa ay paparangalan sa PVL Press Corps Awards Night na gaganapin sa Novotel sa Mayo 28. Malaki ang ginampanan ni Garcia sa kampanya ng King Crunchers kung saan pinangunahan ng 26 anyos na winger ang kanyang koponan sa 3 silver medals. Nagtapos ang Beach Volleyball National Team star sa ikalawang pwesto ng may kabuang 200 puntos galing sa 161 attacks, 32 blocks at 7 service aces sa pambihirang 13 sunod-sunod na panalo ng crisscross patungo sa Open Conference Finals. Kasama din ang 5'11" outside spiker sa Mythical Team kung saan nakuha niya ang isa sa 2 Best Outside Hitter Awards dahil sa kanyang impresibong kampanya sa Invitationals nitong nakalipas na taon kung saan nakagawa ito ng season high na 150 puntos galing sa 132 attacks, 14 na blocks at 4 na service aces. Lumabas na siya ang top spiker na may 53.88% success rate. Kabilang din sa 2024 to 2025 Spikers Turf Mythical Team ay si back-to-back best setter winner Ish Polvorosa at 2-time best middle blocker Gian Glorioso. Magtataas muli ng tropeyo si Open Conference Best Opposite Spiker at Finals MVP Steven Rotter para sa kanyang posisyon pagkatapos pangunahan ang HD Spikers sa isa na namang titulo sa Men's Volleyball Club League. Si Vince Lorenzo ng Signal ang Best Libero ngayong season pagkarang makopo ang 2 conference awards. Ang mga players ng Savage Spin Doctors na sina Sherwin Caritativo ay makakatanggap ng individual awards kung saan nakuha niya ang 2nd Best Outside Hitter Award at nakuha naman ni Giles Torres ang isa pang tropeyo bilang Best Middle Blocker. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang storya para sa anak ng namayapang aktor na si Ricky Davao na si Ara Davao, mas nais daw ng kanyang ama na ang maiwan niyang legasiya sa entertainment industry ay kung paano niya minahal, pinahalagahan at nirespeto ang mga taong nakasama niya noong nabubuhay pa ito. Sa panayam sa kanya ng media, sinabi niya na sa lahat ng medium, whether sa stage, television, films, ginagawa ni Ricky ang kanyang best o makakaya sa bawat role na kanyang ginagampanan. Anya halos lahat ng dumalaw sa lamay ng namayapang ama ay may kanya-kanyang nakakatuwa at nakaka-inspire na kwento tungkol sa kanya. Sabi pa niya ay life of the party itong si Ricky Davao. At sa mga huling araw daw ni Ricky sa mundo ay palaging tinitext ng kanyang anak ang ama ng I love you at good night. At tinawag din niyang stage father ang ama noong pasukin na rin niya ang mundo ng showbiz. At pumanaw nga itong si Ricky Davao nitong Mayo 1 sa edad na 63 dahil sa komplikasyong dulot ng cancer. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, baling naman tayo sa iba pa nating chika ngayong araw. Trending online ang di umano'y pambabastos raw ng Kapuso television host, actress na si Faith Da Silva sa dating PBB Celebrity Collab edition housemate na si Kira Ballinger matapos mag-guest ang Star Magic artist sa daytime variety show ng Kapuso Network na TikTok Lock. Kasamang bumisita ni Kira sa April 24 episode ang kapwa PBB evictee na si Charlie Fleming kung saan sila naglaro sa isang segmentong sang tanong, sang sabog na kung saan ay pasasabugan ng pulbos sa muka ang player kapag nagkamali sa bawat tanong. At sa naturang palaro ay 2 beses na sabugan ng pulbos sa muka itong si Kira. At nung after ng naturang segment, tinawag na ni Faith sina Kira at Charlie para anyayahan ang mga viewers na patuloy na tutukan ang PBB Celebrity Collab Edition. Unang nagsalita si Charlie at nag-promote ng naturang show na mapapanood nga sa GMA Network at sa ABS-CBN platforms. Kasunod nito ay inabot na kay Kira ang mic pero hindi siya agad nakapagsalita dahil napagod siya sa paglalaro sa naturang segmento. At nang magsalita na ang actress ay bigla nang nag-cue itong si Faith para mag-commercial. Dito na nag-ugat ang pagkalat ng chika na tila binastos umano ni Faith si Kira. At dito na rin nag-ugat ang naturang chika sa pag-repost ng isang netizen sa social media ng video clip ng naturang segmento ng TikTok Lock. May caption itong Kira Ballinger binastos ni Faith Da Silva sa TikTok Lock dahil nga sa content ng naturang netizen ay marami ang nambash kay Faith pero may mga nagtanggol din naman sa kanya. Kaya naman sa Star Magic Spotlight Press Con kung saan humarap sa media itong si Kira, nilinaw at tiniyak nito na hindi ito nabastusan sa naturang pangyayari taliwas sa naging content ng nabanggit na netizen. Paglilinaw pa ni Kira sa naturang press con na quote and unquote, alam ko naman din yung sa mga live show po na ganyan, talagang may oras yan. So if they needed to cut the show, wala po talagang problema iyan sa akin. So talagang I wasn't really prepared that moment kaya okay lang po sa akin ang paliwanag ni Kira Ballinger. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, handa na ang Kapuso young star na si Jillian Ward sa pagsabak nito sa teleserye ng GMA Prime na Mga Batang Riles. Sisiguraduhin ni Jillian na ibang-iba naman ang mapapanood ng fans sa pagpasok niya sa nasabing GMA Primetime series. Kamakailan ay bumisita na ang Kapuso Drama Princess sa set ng naturang action drama series kung saan nakilala niya ang mga Riles boys na sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Bayra at Anton Vinson. Sabi nga ni Jillian, may mga bago raw itong matutunan dahil something different ang naturang palabas at ang gagaling raw ng kanyang mga kasamahan sa teleserye. Super excited din ang bida ng mga batang Riles na si Miguel na makatrabaho itong si Jillian. Sabi nga niya, I'm excited to work with her dahil sobrang tagal na naming magkakilala. Sabay kami lumaki sa showbiz pero ngayon pa lang kami magkatrabaho. Samantala, say naman ni Kokoy, quote and unquote, excited na akong may matutunan kay Jillian and sana may matutunan din siya sa amin. Pero kung mas may super excited na makatrabaho uli itong si Jillian, yan ay walang iba kundi si Rahil na nakasama niya sa Abot Kamay na Pangarap. At sabi nga ni Rahil, quote and unquote, nag-look forward ulit kasi na-miss ko rin po yung mga eksena namin sa Abot Kamay na Pangarap. Anya, tinutokso-tokso ng kanyang mga co-star sa serye. Sabi pa ni Rahil, ang bilis ng tibok ng puso ko. Sobra. Masaya po ako para sa sarili ko at para sa aming lahat. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na po si Miss Ven Blodes. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento sa ating Balitang Negosyo, kay Steph Vicente sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz, kay Mama JT at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.